Kunin na po natin mga Biblia, notebook, ballpen at tayo ay mag-proceed na sa pag-aaral ng Word of God. Ating buksan sa aklat ng awit, Psalm 11 at verse 5. Tumayo tayong lahat bilang paggalang sa pagbabasa ng salita ng Panginoon at bago natin basahin, patuloy natin ipahayag ang blessing na inihanda ng Panginoon. Sabihin po ninyo sa inyong katabi, pagpapalain ka ng Panginoon. Amen. Okay, matapos mabasa, please remain standing. Maghingi tayong wisdom sa ating Panginoon. Psalm 11, verse 5, handa po, basa. The Lord examines both the righteous and the wicked. He hates those who love violence. Muli po, aming Ama, kami ay dumudulog sa iyo upang hilingin ang pangunguna ng iyong banal na Espiritu sa pag-aaral ng iyong salita, sapagkat hindi namin kayang unawain ang mga ito kung wala ka. Yayamang ikaw ang aming great teacher. Bagamat ako yung magsasalita, ay ikaw ang magturo sa amin ng iyong mga salita sa oras na ito. Handaming aming mga puso, linisin upang tuloy-tuloy na aming tatanggapin ang inihanda mong pagpapala ng iyong banal na salita. Maranasan ng bawat isa, nasa online man o naririto, bata, matanda, member, attender, ay talagang aming malalasap ang masarap na salita mo. Kanya sa iyo na namin ito pinagtatagubilin, pangunahan mo kami in Jesus' name. Amen. Salamat. Lahat tayo ay aware sa tuloy-tuloy pang violence sa mga kabataan. Kahapon lang ay may viral na namang suntukan ng mga estudyante sa kalye. Ang dami nila. May babae pang nakikihalubilo doon sa lugar ng Davao. Dito sa ating lugar ay pati yung young people natin. Si Jeremiah, kilala niyo ba yung young people natin, si Jeremiah? Ilang taon yan? Si Jeremiah, ilang taon? 13 years old. Alam niyo ba, ito lang, kailan ba yan? Friday? Wednesday. Ay nadamay sa karahasan ng mga kabataan, sinaksak sa likod. Purihin ng Panginoon at okay na po siya. Sa katunayan ay nakauwi na sa bahay at ang buong pamilya at siya mismo ay nagpapasalamat sa nanalangin sa kanya. At dahil diyan ay naging mabigat sa aking puso na talakayin pa ito sa ating kalagitnaan, sapagkat ang mga investigasyon at pag-aaral na ginawa sa abroad man o dito ay iisa ang kanilang konklusyon na isang faktor na nagbibigay contribution sa violence ng mga kabataan ay ang kanilang involvement sa video game na may lamang violence. At dahil diyan, nais kong na pag-aaral natin, guarding gates, pantayan natin ang mga pintuan ng mga kabataan sapagkat may impluwensyang malaki sa loob ng video games na may violence, lalo na sa mga kabataan. Alam ba ninyo na ang Pilipinas ay sinasabing one of the most active gaming markets in Southeast Asia? Wow! Bunga ito ng smartphone penetration lalo na sa mga kabataan.
Kasama na dyan dahil may widespread internet access. Noong 2021, according sa Young Adult Fertility and Sexuality Study o YAFS-5, 92% of Filipino youth own smartphone. Halos lahat ng kabataan may cellphone na may internet access pa. May nakuha akong data galing sa DILG tungkol sa general gaming demographics sa Pilipinas. Recent ang data from DILG. 2026 po ito. Sabi ni Secretary John Vic Remulla, approximately ay merong 68 million gamers sa ating bansa. 68 million. Wow. At 90% of these 68 million gamers are under the age of 18. Ang mga naglalaro pa, wikang mga kabataan dito ay may, quote, deep integration na. Ibig sabihin, hindi lang basta laro, malalim na ang connection nila dito. Kapag ka pa naman naglalaro ang mga kabataan sa video games, babad na babad sila. Tama ba mga nanay? Again, sang-ayon sa recent data, the average number of hours Filipino teenagers spend playing video games each week, nasa 1 hour and 15 minutes per day. Sabi nung isa, mababa pa yan, pastor. At meron pang ilan wika ay 3.5 hours daily ang ginugugol sa paglalaro nito. Lumalabas higit sa 8 oras per week ang naigugugol ng mga kabataan sa paglalaro sa video games. Naku po. In short, nabubuhay po tayo ngayon sa era na ang digital landscape ay ang primary playground ng mga kabataan. Nung panahon namin, Brother Justy, talagang palagi si Brother Justy. Nung panahon namin, ang laro ay Shato. Alam niyo yung Shato? Baka hindi niyo nalalaman yung Shato. Ha? Nung panahon natin to, bro. Ay yung harangan daga. Oh. Patintero, taguan, pitik bulag, tumbang preso, text. Oh. Diba? Today, puro video games na lang. Ubus talaga ang oras nila dito. Alam po ninyo, bagamat ang technology at ang gaming ay nag-o-offer ng avenues for creativity, problem solving, social connection, pero, makinig, huwag nating baliwalain na ito ay meron ding darker side. Ay merong madilim na bahagi, obvious naman eh. Di ba? Ang mga laman may violence, occult practice, demonic characters, at marami pang iba. Tayo bilang church ay dapat hindi lamang mananalangin tungkol dito, tugunan natin kung ano ba ang tinuturo ng Bible tungkol dito, nang sa gayon magabayan ng mga kabataan na nag-e-engage dito. Sabi ko nga sa aking panimula, pinag-aralan, inimbestigahan dito mano sa abroad ay ang kanilang konklusyon iisa. One factor kung bakit ang daming violence sa kabataan, impluensya ng video game na naglalaman ng karahasan. Ngayong umaga, ay simulan po natin ang ating pag-aaral
sa powerful influence of violent video games sa minds and hearts ng mga kabataan. Nakahanda na po ba ang lahat? Ako mga kabataan, makinig kayo. Linawin ko po, we are not here to condemn ang technology, but rather ating i-examine maya-maya ang mga interactive violent games na ito in the light of the Scripture para magkaroon tayo ng panala. Paghahanda, bago tayo mag-engage dyan, meron tayong awareness na meron din palang danger. Hindi lang ito nakakatulong, totoo naman, malaking tulong yan sa edukasyon, pero meron siyang darker side na yun ang hindi nababantayan ng marami. The question is not merely about how much time ang ginugugol ng mga kabataan in front of a screen. Sa halip, mas dapat nating itanong, what is happening to the soul? Ano nangyayari sa mga kaluluwa ng kabataan habang ang screen ay naka-on at sila ay nakapokus dito pag naglalaro? Sabi ko nga merong darker side. Okay? Pag-usapan natin yan. Sulat niyo po number 1. Alam niyo ba sa mga ito, pag hindi kayo magiging maingat, meron siyang patibong. Sabi mo sa iyong katabi, merong patibong. The interactive trap. Makinig. Alam niyo ba na may malaking pagkakaiba yung ikaw ay nanonood ng isang violent movie kaysa naglalaro ka ng isang violent video games? May pagkakaiba po yan. Ganito po. Listen carefully. Kapag nanonood ka ng pelikula, ikaw ay isang passive observer. Tagamasid. Viewer ka lang. Sabi mo sa iyong katabi, viewer ka lang. In short, nasasaksihan mo, nawi-witness mo yung mga pangyayari. However, gayunpaman, when you play a violent video game, listen, you are an active participant. Kasali ka doon. Ibig sabihin, hawak mo ang controller. Makinig. Ikaw ang nagdedesisyon para i-pull mo yung trigger. Pa! 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 Nagpa-participate ka. Kaysa sa nanonood ka lang. Pag naglalaro ka, kasama ka doon, nagpa-participate ka. Okay? Hindi lang yan. Ikaw din ang nagsuswing ng sword para mangsaksak ng kalaban at para ma-execute ang enemy. Now, ito yung nagtutulak pa na gawin mo ang pinakamabuti dun sa iyong paglalaro. Yung i-reward ka dun sa game. Take note, i-reward ka sa violence na ginawa mo with points, level ups, trophies, medals, achievements. Tuwan-tuwa ka, wow! Ang galing ko na! Ang dami ko ng rewards! Ikaw naman, engganyo na paghuhusayan mo pa. Ang hindi mo namamalayan, listen, sinasanay ka na para sa violence. Kuha niyo? Halimbawa, alam niyo ba ang mga piloto na eroplano, bago yan maghawak ng tunay na eroplano, ay sinasanay muna sa simulator. Nakaharap siya sa screen, may video, may monitor, upang mahasa sila sa pagpapalipad na eroplano. Pag na-train na sila dyan sa video na yan,
Para sa aktwal, magiging madali at mas mahusay na sila magpalipad na eroplano. Doon nagsisimula, simulator. May video, may monitor. The same mga minamahal sa mga violent games. Huwag niyo pong sasabihin, laro-laro lang yan. Huwag niyo ma-underestimate yung nagagawa niyan, nahasain ka. Yung gagawin kang mahusay. Ang di nare-realize ng marami, pinapahusay sa iyo yung maging violente ka. Hindi nare-realize ng marami yan. Hinahasa ka. Gumagaling ka nga. Pang! Lahat pinahuhusay sa iyo. Simulator ang paraan. Pinag-aralan po ng mga psychologists yung daw madalas na exposure sa violent video games. Ito ay nagdudulot ng significant problem sa behavior, including nagiging aggressive ka, lack of impulse control, desensitization, nako. Yung kaibigan kong pastor, si Pastor Eric Cortez, ito lang, nagdaang linggo, nag-feature siya sa kanyang programang Angkla sa DZAS. Kanyang tinalakay ang epekto ng violent video sa mga kabataan. Sabi ko, wow, tama-tama. Actually, sinend niya yung link sa akin. Hindi ko alam na yan pala ang i-feature niya. Sinend niya. Sabi ko, oh, tama-tama yan ang inihahanda ng Lord na mensahe na i-share sa Sunday. Sabi ko, pwede ko ba hiramin yung ilang mga data? Pinahiram naman sa akin. So, eto po yun. Kamakailan wika, nagpalabas ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC ng temporary ban sa mobile game na Gorebox. Sa Senate na, napanood nyo, iniimbestigahan na yan. Ito ay matapos mapag-alaman na isa sa mga estudyante na namaril ng kapwa estudyante doon sa Tacloban ay avid player ng naturang mobile game, Gorebox. Ayon sa Philippine News Agency, Gorebox allows players to experiment with various weapons and shows graphic depiction of violence. Tingnan nyo ha, minsan nakakita ako naglalaro parang 4 years old, ang lit, ang lupit, ang galing maglaro. Murang-murang isip, ang nilalaro, may tumatalsik na dugo. Oh my gulay. Sabi ko, ano ba ito? Noong i-release wika ng Gorebox para sa Android phone noong 2023, ipinahayag sa advertisement nito na ang larong ito ay isang physics-driven sandbox game where creativity meets unrestrained destruction. See? Yung disenyo pa lang per se, pinasasama ang nag-e-engage dito. Ayon sa naging mga pag-aaral na lumalabas sa Journal of Personality and Social Psychology ng American Psychological Association o APA noong April 2000, playing video games like Doom, Wolfenstein 3D, or Mortal Kombat can increase a person's aggressive thoughts, feelings, and behavior both in laboratory setting and in actual. Ayon sa mga psychologists, same article na sila Dr. Craig
Anderson at Dr. Karen Deal ng Iowa State University. Quote, "We also found that among of time spent playing video games in the past was associated with lower academic grades in college." May kinalaman daw ang haba ng oras ng paglalaro ng video games nung sila ay high school pa sa pagbaba ng kanilang mga grado kahit nasa college na. Ayon pa kay Anderson, sinasanay umano ng mga marahas na larong ito na maging marahas sila sa totoong buhay. Sabi mo sa iyong katabi, ingat. Ay dapat ma-alarm po tayo dyan, mga kapatid. Hindi na ako magtataka sunod-sunod. Hindi ko nga alam kung baka mas umiiksi ang oras, mas dumadami yung nababalitaan natin, nasasaksihan sa social media ng mga karahasan, bata, teenager ang involved at ang ginagawang karahasan ay yung mga ginagawa ng adult. Imagine yung people natin sinaksak sa likod. Pwede nang ikawala ng kanyang buhay. Kanya mahalaga mga minamahal ang malaman natin ang tinuturo ng banal na kasulatan. Kanya ang title ko ay Guarding the Gates. Bantayan natin ang ating mga anak. Tignan po natin ang sinasabi ng banal na kasulatan tungkol po dito. Bagamat walang direktang sinasabi ang Bible about video games, pero the Bible is not silent kung papaano natin ima-manage at babantayan ang ating mind, lalo't kung ito ay naka-expose sa mga kasamaan at karahasan. Ano ba ang sabi ng Proverbs 4:23? Lahat tayo sabay-sabay nating basahin ito. Ready? Masa. Keep your heart with all vigilance, for from it flow the springs of life. Alam niyo ang Bible, pag tumukoy sa puso, no? Ang heart, mga minamahal, makikita niyo sa Bible, ito ang control center ng human being. Kasi sa kanya nanggagaling ang buhay. Ano? Pinapatakbo niya yung dugo, nagpo-flow sa katawan. Nakakahinga tayo, galing sa puso lahat. Siya yung control ng lahat ng being natin. Physical man o spiritual. Sakop nito ang ating isip, kalooban, at saka emosyon. Now, inuutosan tayo ng Proverbs. Ano utos? Guard natin wika ang ating puso with all vigilance. Bakit kanyo? Kasi lahat ng ating galaw, lahat ng ating desisyon, sa puso nang gagaling. Bantayan mo yan. Kasi from it flow the springs of life. Suppose ang ating puso ay parang balon. Meron pa bang balon? Uso pa bang balon dito sa atin? May nakikita pa ba kayong balon? Sa Malabon, marami kami yan. Sa probinsya. Suppose ang ating puso ay parang balon. At tapos, we allow toxic waters of simulated violence galing sa video games at papayagan nating makapasok sa ating puso. We cannot expect pure waters of love, joy, o peace na lalabas sa ating kilos, salita, galaw. Nakuha niya? Kasi kung ano yung pinasok mo, yun yung lalabas. Sabi ng Bible yan maliwanag. Luke 6:45. A good man, paano siya naging good? Kasi may pinanggagalingan yung good. A good man brings good things
out of the good stored up in his heart. See that? And an evil man brings evil things out of the evil stored up in his heart. For the mouth speaks what the heart is full. Sabi mo sa iyong katabi, ingat. Yan. So, mabigat. So, video game, may violence content. Parang yung balon ng iyong puso na source ng iyong galaw, ugali, isip, desisyon. Na-contaminate, pinapasok mo eh. Binabad mo pa yung sarili mo doon. Oh, ito pa. Sabi mo siya katabi, meron pa. we must consider kung ano ba ang sinasabi ng Diyos tungkol sa violence. Listen. Psalm 11, verse 5. The Lord tests the righteous, but His soul hates the wicked. Meron pa. Ito yung sabi kong meron pa eh. And the one who what? Galit si Lord hindi lamang sa violence. Tama ba? Kasi ang sabi diyan, may kadugtong eh. Galit din siya sa mga nagmamahal ng violence. Wow. Wow. Notice yung verse, no? God hates violence at dinugtungan. His soul hates those who loves violence. So, kung bibili ka ng video game na may violence, na nagsisimulate ng pagkitil ng buhay ng isang tao, then masaya mong pinaglalaroan ito. Hindi ba't maliwanag yan na nagkukultivate ka ng pagmamahal sa kinamumuhian ng Diyos? Intindihan natin yan? Ang liwanag eh. Oh. Are we not cultivating a love for the very thing God hates? Ayaw nga ng Diyos yun eh. Ba't mo i-enjoy? We are called to have the mind of Christ. Amen? Andiyan pa kaya? Doon tayo tinawag ng Diyos. Ibig lang sabihin, mamahalin mo yung minamahal niya, kamumuhian mo din yung kinamumuhian niya. Pwede bang palakpakan natin si Lord? Yan ang mandate ng salita ng Diyos. Pastor, baka hindi mo lala kung magkano ginastos ko dyan. Ay aanin ng tao na makamtan mo ang sanglibutan pero mapahamak ang iyong kaluluwa. Sa inyo po ang pasya. Salita ng Diyos ang nagsasalita. We are called to have the mind of Christ, to love what He loves and hate what He hates. Ang gusto kong matutunan pa natin dito mga minamahal, yung bunga, yung magiging bunga. Ito yung most dangerous effects ng violent video games, yung, listen, everybody, look at me, yung dadalhin ka sa pagiging manhid. Ano ibig sabihin? No? Desensitization. Kapag ang isang tao ay paulit-ulit na naka-expose sa karahasan, yung kanyang natural God-given na pagkamuhi sa karanasan naglalaho. Kayo ba kapag ka nakakita ng riding in tandem, walang habas, pinatay yung tao? Tanong, natutuwa ba kayo? Di ba ang sama ng pakiramdam, sakit, ang bigat? Parang di mo matanggap. Of course, kasi yan nga yung God-given aversion. Nakamuhian mo ang karahasan.
Pero sa sobrang exposure, wika ng tao sa violent video game, na desensitize ka na. Unti-unti kang nagiging manhid sa karahasan. Parang nagiging ordinaryo na lang sa iyo. Sabihin mo sa iyong katabi, ingat, ingat. Naku, doble-doble, ingat, ingat. Kanina isang ingat lang. Ingat, ingat. Naku po. Ito ang higit na nakakatakot. Oh, Pastor, huwag mo naman kami takutin. Ayon kay Dr. Tobias Greatmeyer ng Department of Psychology ng University of Innsbruck sa Austria. Hindi lang wika ang mismong naglalaro ng mga naturang video game ang nagbubuyo sa karahasan, kundi nahahawa din daw sa karahasan maging ang mga kaibigan nila na hindi naman naglalaro ng mga ito. Wow! Ang tindi niyan. Nakakahawa pala, parang sakit. Violent video gameplay is not only associated with increased aggression in the player, but also in the player's viral network. In fact, increased aggression due to violent video gameplay appears to instigate further aggression in the player's social network. Ang kanilang pag-aaral ay nagbibigay patunay sa ebidensya na hindi lamang ang mga naglalaro ng mga marahas na video game ang nagiging agresibo. Pinatunayan ng mga eksperto, maging yung mga individual na konektado dun sa naglalaro ay nagiging marahas at agresibo din. Nahawa. Hindi ka naman naglaro. Nahawa ka lang. Tama ang Biblia kasi ang sabi ng Bible, lahat tayo basahin natin. Ready? 1 Corinthians 15:33. Go. Do not be fooled. Bad companions ruin good character. Sisirain pati yung hindi naglalaro. Wow. Tragedy, spiritual tragedy. Kasi nilalang tayo ng Diyos na may conscience, sensitivity sa pagkilala ng mali at tama. Pero dahil diyan na mamanhid ka na. Romans 12:2, basahin natin ang sabi ng salita ng Panginoon. Ready? Basa. Do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that by testing you may discern what is the will of God, what is good and acceptable and perfect. When our youth, mga kabataan, nagbuhos, nag-google na maraming oras, ini-immerse niya yung sarili, nilulublob niya yung sarili niya. Sa violent games, they are being conformed to the pattern of a fallen world. Umaayon ka sa sistema ng sanglibutan. No wonder yung isip, nare-renew nga lang. Totoo naman nare-renew, sa kasamaan nga lang. Hindi sa kabutihan, pero ito, pinaparenew yung mind natin sa kapurihan ng ating Panginoon Diyos. Pwede bang palakpakan natin si Lord? Last point na, bago sa ating conclusion. May pinapagawa ang Panginoon sa atin. Ano ang solusyon? Hindi po sapat, mga minamahal, yung magsasabi kang no to violent video games. Tama yan. We must say
yes to something better. We must replace yung worthless sa worthy na ikinatutuwa ng ating Panginoon. Parang si David nagsabi ng salitang ito sa Psalm 101:3, I will not set before my eyes anything that is worthless. I hate the work of those who fall away. It shall not cling to me. Turuan natin, mga minamahal ang ating mga anak, ang mga kabataan, na i-adapt yung sinasabi ni David, gawing standard ng ating buhay. Tulungan natin ang mga kabataang i-evaluate yung mga entertainment na kanilang pinipili, na hindi lamang basta tatanungin yan ba'y kasalanan? Dapat ang tanong, ito ba ay beneficial? Nakakatulong ba? Naluluwalhati ba si Lord? Does this draw me closer to Jesus Christ? Yan bang bagay na yan, pag ginawa mo, mailalapit ka ba kay Jesus? O sa karahasan at mga patibong na nilalagay ni Satanas para gumawa ka ng hindi na matutuwa ang Panginoon? Tama-tama sinabi ni Paul, dito natin buhos ang ating puso at isip. Finally, brothers, whatever is true, whatever is honorable, whatever is just, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is commendable, if there is any excellence, if there is anything worthy of praise, ano yung sabi sa dulo? Think about these things. Mga magulang, maging gatekeepers tayo ng ating tahanan. Magkaroon tayo ng heart-to-heart talk sa ating mga anak. Review natin yung mga nilalaro nila, mga pinapasok nila. Tandaan natin, yung namaril na 14 years old ba yun doon sa Tacloban? Ang sabi ng PNP sa kanilang investigasyon at pag-aaral, kung meron lang daw sana na namagitan doon sa bata na magulang man yan, kaibigan man yan, kaklase man yan, kung lang daw sana may namagitan sa kanya, ay baka napigilan siya. Ay bago tayo makabalita ng magugulat na lang tayo na nai-involve na sa karahasan ng ating mga anak, better na habang maaga, bantayan na natin sila. Amen? Panalangin natin. Mga kabataan, hinahamon ko kayo, mag-take inventory kayo sa inyong digital life. Yung bang mga nilalaro nyo'y tinetrain kayo for righteousness? O baka tinetrain ka maging agresibo? Kanya nagugulat, ultimo mga magulang, anak, ba't ganyan ka na magsalita? Hindi ka naman ganyan dati. Anak, ba't ganyan ang kilos mo kung magdabog? Na para kang hindi aking anak. Commit natin sa araw na ito ang ating mga puso. At bayan natin si Lord na mismo magbantay. Pag-pray natin ang mga anak natin. Sobrang mayat-maya ang karahasan. Hindi exempted ang Christians. Hindi yung exempted ang, hindi ko mo Christian ka na, ay hindi ka na mapapasok dyan. Kung hindi ka magbabantay, mapapasok ka pa rin dyan. Kailangan natin ang tulong ng ating Panginoon. Amen? Tumayo na tayong lahat. Awitin natin a pure heart. Bayan natin ang puso na siyang parang balon na nagiging source ng mga desisyon, kilos, ugali, ay huwag makontaminate. Guard vigilantly, bantayan ang mga puso. Awitin natin a pure heart. Ready? A pure heart, that's what I long for. A heart that follows hard after thee. A pure heart, that's what I long
undivided, but one you rule and reign. A heart that beats compassion, that pleases you, my Lord. Sweet aroma of worship rises to your throne. Let's pray. Lord Jesus, salamat sa napakagandang mensahe mo sa amin ngayong umaga. Marahil kanya ito yung dinala mo sa aming kalagitnaan ay sapagkat ikaw mismo hindi natutuwa na lumalaganap sa balita ang karahasan. Marahil kanya itong mensahe mo upang bigyan kaming warning. Dahil hindi ibig sabihin na kami Christian ay hindi na kami matatrap sa patibong ng karahasan. Itong mensahe mo upang bigyang babala ang bawat isa na aming bantayan ang aming mga puso, ang aming mga anak, aming mga kasamahan. Ang church na ito, Lord, ng mga kabataan dito, ayaw namin na merong kaming mababalitaang nasasangkot sa karahasan. Kahabagan mo kami, Panginoon. Kahabagan mo kami. It's about time, mga minamahal, manalangin tayo hindi lamang sa ating pamilya, sa ating church, kundi sa bansa natin. Pag-pray natin ng mga kabataan, sumusobrang dumadami, sunod-sunod ang karahasan. Hingin natin ang kahabagan ng Diyos. Hingin natin ang patuloy na pag-iingat niya, lalo na sa mga kabataan na ito, na may mga murang isip, na wag silang matrap sa patibong ni Satan. Aawit tayo minsan pure heart sa inyong gustong lumapit. Hindi ko alam kung anong gusto nyong ilapit sa Lord. Gamitin natin ang pagkakataong ito upang ating ipagkatiwala sa Lord ang lahat, dalhin sa kanyang paanan. Umuwi tayo magaang kasi naibigay na natin sa Lord. Just come and pray. Ready? Awitin natin. Sa inyo gusto manalangin, just come and pray. A pure heart, that's what I long. Amen. Sige po. Hindi ko alam kung anong gusto niyo ipag-pray. Ano man po yan, just come and pray and trust God. Yes. Thank you, Lord. Amen. A pure heart, that's what I long. Yes. Jesus, come. Yes. Pray lang po. Pray. Amen. After thee, a heart that hides your word, so that sin will not come in. A heart that's undivided, but one you rule and reign. A heart that beats compassion, that pleases you, my Lord. A sweet aroma of worship rises to... Hindi na tayo awit. Pakinggan lang natin ang tugtugin. Sige lang po, patuloy niyo lang kausapin ang Panginoon. O Diyos, salamat sa pagkakataong pinagkaloob mo sa amin, hindi lamang ang marinig ang mensaheng ito, kundi yung makalapit sa iyo. Tunay, Panginoon, na nakapangangamba ang paglaganap ng karahasan sa puso't isip ng mga kabataan. Nakakatakot na hindi lamang ito nananatili sa kanilang puso't isip, lumalabas sa kanilang karahasan.
At ang nakakalungkot, Panginoon, kahit ba yung mga matitino, walang kinalaman, nadadamay sa karahasang ginagawa ng mga kabataan na ito. Kahabagan mo ng aming bansa, Panginoon. Bayaan mong mamulat, lalo ng mga magulang na mabigyang kalakasan, talino, upang mapayuhan, ma-heart to heart talk, mapanalangin, magabayan, mabantayan ng mga anak, masuri ang mga kanilang pinapasok sa buhay, nang sa gayon matulungan ang mga bata sa tamang landas, sa tamang buhay. Gamitin mo ang aming buhay, ang aming panalangin, ang pagsuko na ito ay yung bigyang taglay na kapangyarihan ng bawat isa sa pag-awat sa mga batang nalululong ng mga masamang bisyong ito, O God. May mga lumapit marahil may mga pangangailangan, may problema, may kagalingan na hinihingi, may wisdom, may blessing. Ano man po ito, Lord, buksan mo na ang pinto ng langit, buhos mo na, Lord, bless mo na ang iyong mga anak. Salamat po, we worship you, we give you praise, we give you thanks. Lahat ng honor, glory sa iyo, in Jesus' name, amen.